Do you think na maaabot natin yung 150K in this current cycle? Sa crypto kasi, because of the halving, yung nakangalahati yung reward na nakukuha ng mga miners ng Bitcoin, yun yung nagiging basis nung cycle. So, every time na nagkakaroon ng halving, right, nagkakaroon tayo ng bull cycle, kaya ba nating abutin yung 150,000 this cycle? Ang tingin ko, yun yung best case scenario. Nangyayari nun, paliit ng paliit yung lumalabas na supply ng Bitcoin, hence making it more scarce. And yun yung maganda rin na at least nakikita natin yung trend, nakikita natin yung pattern, and hopefully yung 150,000, yun talaga yung best case. Ano yung tinitingnan mo or minsan filter mo para masabi mapagkakatiwalaan sila? So usually pagka ganon, titignan mo lang any data na available sa internet. Okay, so LinkedIn, nandun yung mga profile ng LinkedIn, saan, ano na ba yung mga nagawa nilang projects. Okay, so yun yung una, di ba? Ano ba yung, saan ba sila galing? Okay, ano yung mga nagawa nilang projects and ano yung background nila? For example, yung tech team, can they really develop the technology? Yung marketing team, can they really grow the network? Yun yung matatanong mo. So based yan dun sa background mo, na makikita mo sa LinkedIn profile, usually nasa internet, so napakadami mo kailangan i-research, no? Para makita mo yung record ng team. Right? So iisa-isahin mo talaga yun, tsatsagain mo siyang iisa-isahin. So again, that's just a small factor. Yung team na yun, it's not a guarantee na kapag ka nakita mo, okay tong team na to, lilipad tong token. Hindi yun. Hindi pa yun. Napakaliit na factor pa lang nun. Yeah, isang factor pa lang yun. Pero at least, kung na-research mo yung kumpanya na the people who are posted as founders or yung team, they are the people who they really are. Hindi yung parang in-AI mo lang yung background para pabanguhin yung credentials, diba? Kailangan mo rin i-check yon. And kung sino bang mga nagbaback na mga big companies, maganda rin na para makita siya. And ano talaga it's really at the end of the day, you understanding it more kesa blindly going into it. Dun ka masusunog kasi kung nahahype ka lang, hindi mo naintindihan, mahirap yon. Kaya nga maganda yung sinabi mo, Tito G, wherein the money na ipapasok natin, madali lang maglabas, pero dapat imo-monitor mo kung saan mo i-distribute. Yung overarching thing that at least what I do in terms of investments, I won't invest money na I will invest money that I'm willing to lose. Kumbaga, hindi ko gagamitin yung pera na pambayad ko ng education ng anak, bayad ng renta, or yung fund mo ng misis mo para sa anniversary kasi magagalit siya pagka naubos, di ba? So, it's something that yung education would really pay dividends. And may sinabi ka, Tito G, kanina about altcoins. For those who are just starting sa crypto world, yung altcoins ay, ito yung tinatawag ng mga alternative coins. Kasi yung OG kasi is Bitcoin, yung nauna by Satoshi Nakamoto, and the others, the rest, ay altcoins. So at least para for those who are just starting. Pero since na-mention ko yung Bitcoin, no, nasa time wherein nasa 60 plus US dollars at this point. Do you think na maaabot natin yung 150K in this current cycle? Alright. So, gandang question ron teka, kukunin yung bolang kristal ko. Alright. So, explain ko muna yung cycle ng market, no? So, yung cycle ng crypto is every 4 years. Kaya medyo type kong laruin yung crypto kasi nga, mas mabilis yung cycle niya. Galing ako sa stock market na ang cycle ng stock market, ang bull and bear stock market is roughly mga 8 to 10 years na bull cycle na dire-diretso. Tapos, ang naabutan ko pa lang mga 1 to 2 years na bear market and then sideways and then bull market ulit na mga another 8 years. So, yun yung naabutan ko. So, based on history, ganun yung cycle niya. So, since sa stock market, meron kang 8 years or 10 years, you don't know kung kailan. Kung on the 8th year ba, mag-bear market na tayo? On the 10th year ba, magko-collapse na tayo? Diba?
Hindi mo alam sa stock market. Sa crypto kasi, because of the halving, yung nakangalahati yung reward na nakukuha ng mga miners ng Bitcoin, yun yung nagiging basis nung cycle. So, every time na nagkakaroon ng halving, right, nagkakaroon tayo ng bull cycle, and then yung bull cycle na yon usually last around a year or two, and then will collapse another year, another 1 year na sideways, and then another, papasok na ulit yung halving. So medyo, kahit papano yung sa experience ko na this is my second bull cycle, so medyo mas madali siyang sakyan for me. Okay, so para maintindihan ng lahat. So ngayon, nagkaroon tayo ng halving last April, right? So, papunta tayo dun so nasa bull cycle tayo. Right? Nagkaroon tayo ng halving last April. So mga 1 year, 1.5 years, 2 years, matatapos na yung cycle. Ngayon, ang tanong dito kasi, nasa 60K pa lang tayo, ilang buwan na, mga 6 months na, no? Or a little less than 6 months, no? Nasa 60K tayo, and meron pang recession. So you have to consider also kasi global economy, meron pa recession fears na tinitignan sa macro ng economy. Yung cycle natin might probably end ng 2015, probably second quarter or third quarter 2015, I don't know. So medyo may konting panahon pa tayo. Okay? So kung yung 150 na 150,000, to answer your question, kung kaya ba nating abutin yung 150,000 this cycle, ang tingin ko, yun yung best case scenario. That's a best case scenario. Because based on my observation sa price ng Bitcoin, every halving cycle, meron siyang, yung return niya nagdi-diminish. Tawag ko nga law of diminishing return eh. So every time na nagkakaroon ng halving, pababa yung return ni Bitcoin. Right? So, best case scenario could probably 150 abutin natin. Kung hindi man natin naabutin yon this cycle, probably another 50% from now, so mga 90. So yung gano'n na upside in less than a year. Still not bad, no? Still not bad. So, yun ang tinitignan natin na best cycle. Again, hindi yan financial advice, This, pwede mangyari, pwede ring hindi. Meron din akong scenario na tinitignan na tino-consider ko din na nag-top na tayo ng 73, yung 73K na top natin nung prior to halving, nag-73K na tayo, pwede rin yung top natin. So may mga ganun din ako tinitignan na scenario. So yung stand ko ngayon kung nasa part tayo ng cycle in the price of Bitcoin, medyo mas cautious na ako. I'm not overly bullish, alright, but I'm cautious dun sa gagawin ng market. I'm excited kasi October, November, December, usually ito yung mga up months na after yung pag-halving year, usually up months yan hanggang next year. So I'm excited na tignan kung gagawin ba talaga ni Bitcoin yung ginawa niyang move last cycle. Kasi kung gagawin niya yon, most likely we're going to see the 100K, 120, 150K Bitcoin kung gagawin niya yon. So kaya ako cautious kasi hindi pa niya ginagawa. Okay? Inaantay ko pa yung October and November. Right, yeah. Yun yung cycle sa Bitcoin na every 4 years, nagkakaroon ng halving. Magandang in-explain mo na humahati yung reward dun sa mga nagva-validate ng coins. Kasi nga, yung sa Bitcoin, yung total magiging coins ng Bitcoin is just 21 million. So far, pababa yung hati. I believe yung ngayon, dahil nung nag-halving nung nasa 1.6 na lang yata every time nang validate. Nung 2020, nasa around 3 something. So, nangyayari nun, paliit ng paliit yung lumalabas na supply ng Bitcoin. Hence, making it more scarce. And yun yung maganda rin na at least nakikita natin yung trend, nakikita natin yung pattern, and hopefully yung 150,000, yun talaga yung best case.